Good morning everyone. Ayan nga po at kami po ni Rocky ay nandito. Ayan po, as you can see po, nadudulas po si Rocky. Sobra pong dulas po ng snow. Yan po yung tinatawag namin po dito na glass ice. As you can see po, parang wala po siyang snow pero manipis na manipis po yan. Ayan, i-close up ko po. Very light or very tiny ice po yan na parang nakapatong lang po siya sa kalsada. Kasi po pag nagmelt po yung snow, like for example yesterday po nagmelt po siya, and then day after po yung pong natunaw po na snow, like naging water po siya kahapon, di ba? And then this morning po nagiging ice po siya uli. Yun po yung delikado, yan po yung nag-cause, yung dyan po ako dati po na aksidente. Ayan po, nadudulas po si Rocky. Sobra pong dulas niyan. Ayan. Kung napapansin nyo po, parang nag-i-slide. Nag-ano po yung ano po niya. Ayan po, nadudulas po siya. Kung titingnan po natin, parang wala lang po siyang snow. Wala po siyang yellow. Pero glass ice po ang tawag po dyan. From this one po all the way to the top po. Ayan. Sobrang dulas po niyan. Ayan. So, kailangan po yung mga shoes po ay may mga spike. Si Patuti po, nilagyan ko po ng spike po yung kanya pong shoes kasi hindi ka po talaga makakalakad po dyan. Parang dadaos-dos ka po dyan. Ayan o, nadudulas po si Rocky. Sobra pong tigas po ng ice na yan. Kung mapapansin nyo po, parang wala lang po siyang ice. Pero, i-close up ko po. Very, very, ano po yan, tiny ice po yan na nakapatong po sa kalsada. So napakahirap po, yung inihatid ko po sila dun sa school kanina. So yung kapatid ko na lang po yung naghatid kasi natatakot din po siya para po sa akin. Kasi dyan po ako na aksidente dati. Yung nadulas po ako. As in, delikado po yan. Pagka na-outbalance ka, may posible po na pagok yung ulo mo. Siyempre, hindi ka po makakabalance. Tingnan nyo po, nadudulas si Rocky, diba? Sobrang dulas po niya yan, guys. Nadudulas siya. Sobrang tigas po ng ice po na yan. Hindi po katulad yung kapag bagong baksak lang po ng snow, malambot po yung snow. Lulusot po yung mga paa namin sa snow. Pero ito pong snow na to, it's hard like a rock na po siya. Matigas na po siya. And ayan po, napakadelikado po sa mga bata. Kaya dapat po may naka-prepare po din na spike po. Nilalagay po siya doon sa ilalim po ng shoes. So, ayan po. Kaya, yan po, tinlex ko lang po. And, dito po sa mga co-vlogger ko po na nandito po sa Canada. Ayan po, konting ingat po. Delikado rin po ito sa mga nagda-drive din po. Yung kapag po ang mga sasakyan po nila ay wala pong spike, hindi po naka-winter tire or kahit po naka-winter tire. Sa ganito pong klase po ng ice po na nasa kalsada, ito po yung madalas po na nakakapag-aksidente po. Kasi lalo na po kapag yung sobrang bilis po ng takbo and bigla pong ipepreno, ang nag-spin po yung mga sasakyan, yung po yung nagko-cause ng accident. And ang advice po ng mga kahit po nandun po sa mga area na may mga maximum speed po or minimum speed po, kapag ganito po yung situation po ng daan, acceptable po o reasonable din naman po yung pagpatakbo po ng mabagal kasi hindi mo po makokontrol po yung speed po ng car and may possible po na maaksidente mo or mabunggo mo yung nasa unahan kasi hindi mo makokontrol po yung car. Dadaos po yun, or di ko po alam kung ano pong ibang Tagalog po doon. Yung kapag bigla mo siya pong ipinreno or kapag madalas po, may possibility po na magmumove pa po yung car kahit naka-stop na po. And nag-ano po rin po siya, nagmumove. And yun po yung nagkakos ng accident. Ayan, inaaya po ako ni Rocky doon pero natatakot po ako kasi ito po kung titingnan nyo po parang wala lang po siyang ice, diba? Pero sobra pong dulas po niyan. Ito po, ito. Glass ice po ang tawag po dyan. Na nangyayari po yan kapag after po mag-melt yung mga snow.
and then napoprosen po uli siya. Yan po yung ano, 'di ba, sample po natin yung kapag po yung tayo ay bumibili po ng yelo, nilagay po natin sa tubig. 'Di ba po, pagka natubigan na po siya, parang ang dulas-dulas po ng yelo na dumudulas po doon sa kamay nyo. Ganun din po ito yung sa kalsada po, ayan o. Sobrang dulas po nito. Ito to, tawag po niya po again is glaze ice. I don't know kung ano pong ibang tawag po dyan, pero we call that glaze ice po. And si Rocky makulit to, niyayaya niya po ako doon, pero hindi ko naman po i-risk yung ano ko, baka madulas na naman po si Bidang. So ayoko pong pumunta doon. Naawa lang naman din po ako kay Rocky kasi since yesterday po gusto na niya po mag-walk kasi everyday walking po siya morning and afternoon. But then sa ganito pong situation na nagmelt po yung ice, nagmelt po yung snow, is very risky po na mag-walk po. Ayan o, nadudulas po siya. Napapansin nyo po, nagano po si Rocky. Dumadaos po yung ano niya. Pero parang may spike na rin po siya kasi 'di ba yung mga kuko niya sa paa. Ayan. So, ayan po, guys. I'm not sure kung magi-snow pa po uli, pero this time po na-observe ko po for how many days na po na nag-i-start na po mag-melt po yung mga snow, which is hindi po siya talaga usually nangyayari on the month po ng January and February. Usually po yung January and February, that's the month po na heavy snow. But this year po, na napansin po din, as you can see po no, last na mga posting ko, December po, wala pa rin po kaming snow. Nag-snow po naman, nag-melt din po. And usually po, nag-start po yung snow is October, month po ng October. So, nag-snow po ng month of October, but the following weeks po is na-stop po yung snow. Sa akin po ha, mas gusto ko po yun na hindi nag-i-snow. Pero sabi po ni Daddy, ano daw po yun sa mga farmers, parang hindi po rin pala maganda sa mga farmers na hindi po nag-i-snow. Kasi hindi po magmo-moist po yung mga sinasaka po nila. Kailangan po rin pala ng moist na galing po sa snow. Kung halimbawa po pala na hindi po nag-snow, ang effect po doon sa mga farmers, mababa po yung mga production po ng kanila pong mga pagtatanim kasi hindi po masyadong nag-moist yung mga lupa, mababaw lang po yung ano ng snow, and to think po na hindi po lagi nagre-rain po dito sa Canada. Dito po kasi dry po yung summer po dito, very dry. Hindi po katulad sa atin na ang summer sa atin, konting lakad lang, sobrang pawisan. Dito po, kahit tumakbo ka na sa labas, very dry po dito yung ano po. So, ayan po guys. Pinlex ko lang po yung about po dito sa kaganapan po dito sa snow po dito. Usually, nakikita nyo po the other day, nag-post po ako ng heavy snow. And ang weather po talaga is paiba-iba. Like, the other day, sunny day. And then, day after, nag-snow po uli, pumatak po uli yung snow. And then, the other day na naman, nice weather na naman. So, hindi po siya talaga yung continuous na ganun po yung ano, paiba-iba po. Para din po mood ng mga babae. Ayan, minsan masaya, minsan malungkot, minsan masungit, minsan mabait. Ayan, ganyan po yung mga mood na mga girlalo. I'm not sure kung girlalo lang din po yung may mga ganong mood na changing mood. I guess meron din po mga guys na or mga men na they also have the changing mood just like women. Just real talk lang po tayo mga lalabs. Good vibes lang po. Ayan. But anyway, in the end of the day po, kahit po ganun po yung ating mga mood, we always start our day in a fresh new day. Pagising po natin sa umaga, kailangan po na yung ating pong mga nangyari po kahapon,
ay wag na po nating balikan kasi nangyari na po yun kahapon. Lalo na po kung ang nangyari po kahapon ay hindi po maganda, and we try to start our day as a fresh new day po. Ayan. So anyway, ayan guys, medyo nilalamig na din po ako dito. Kahit po kasi ganito na nagmelt na po yung mga snow. Pero hindi po ibig sabihin no na hindi na po malamig. Malamig pa rin po, and yung kamay ko po ay medyo po nagnanam na po. Pero si Rocky, gusto niya pa talaga po akong higitin hanggang doon. Gusto niya pa po talaga. Usually po nagwa-walk po kami all the way there po, ganyan. Yan na po yung routine niya po every morning and afternoon. Gusto niya po talaga na nagwa-walk, pero ayoko naman pong i-risk yung ano ko kasi madulas po. O siya nga po nadudulas, may spike na nga po yung kanyang paa gawa ng mga kuko niya. Pero ayoko po na ano kasi baka po madulas po ako. 3 times na po or 4 times na po akong nadulas sa snow. The very first time po na ako dito sa Canada, na hindi pa po ako sanay sa weather po dito. And yung suot ko po noon is yung shoes na from Philippines pa. Alam nyo naman, pagka galing sa Philippines yung mga shoes, hindi siya talaga yung pang winter na shoes. And parang meron pa siyang kaunti na heel. Hindi po siya yung flat talaga yung suot ko noon. Oh my G. Pag step ko, para ako talagang nagblentong na ewan. Talagang tihaya po ako. That was my very first time na nadulas po ako noon. And hindi ako makabangon. Like, hindi ko alam kung saan ako kakapit. Kasi sobrang dulas. Kahit bumangon ako, dudulas pa uli ako. And then, ang ginawa ko po, naggapang ako doon sa gilid kung saan meron damo. Or merong konting grass, doon ako dumaan. So, yun po. And secondly, eto na po, nasanay na po ako dito sa snow, pero nadulas pa rin po ako. Gawa po naman ng, kahit po may mga naka-winter boots ka na, hindi po pa rin guarantee yun na hindi ka madudulas. Talaga pong napakadulas pa rin. So, ayun po, advice ko lang po sa mga nakakaranas po ng katulad po ng situation dito. Ingat lang po tayo sa paglalakad, and maging mapanuri po tayo sa klase po ng weather po. Check po natin yung weather forecast, and of course tingnan din po natin yung situation sa labas, kung yung pong ating lalakaran ay safe po. So, we have to dress proper po, depend po sa weather situation. Yun po yung advice ko, na maging mapanuri po tayo sa situation po ng weather po sa labas para hindi po tayo masyadong naaaksidente. Ako po, malaki na po talaga yung takot ko dito sa pagdating po sa ganito. The last time po na na-aksidente ako, hindi po simpleng pagkadulas lang, kundi naoperahan po yung left ko po, kasi nabali po yung buto doon sa may tabi po ng bukong-bukong. Yung little, di ba may bone po tayo sa ating pong tagiliran po ng foot natin. Ankle po ang tawag doon po sa may ankle. Yung pong maliit po na bone po doon na hold po doon sa bone po natin sa gilid, yun po yung nabali po. And ayoko na pong maulit po yun, kaya sobrang takot ko na po pagdating po sa ganito po na kind po ng snow. Mas masarap pa pong lakaran po yung mga bagong patak po na snow, kasi para po siya yung atin po na ginagamit sa mga halo-halo. Lumulubog po yung mga paa natin doon. Pero ito po itong nakikita nyo na to, napakadulas na po ito. Ito po usually po ito pong mga ganito pong time po, yung marami po nag-skating sa mga hill. Kasi yan pong ice, ito pong snow na to, matigas na po yan. Tingnan nyo po ha, iaano ko po ng paa ko. Ayan po, madulas na po yan. Ayan. Sobrang dulas po niyan mga lalabs. Ayan o. Diba? Dumudulas po yung paa ko. Ayan. Sobrang dulas po niya. Yan po yung time na nag-skating po, or pumupunta, dumadayo po sila sa mga mountain para po sila ay mag skating. Doon yung mga
nag-snowboarding po. Ayan. Yan po yung, eto po yung season na makikita nyo po sa mga hill na nag-aano po sila, nag-aano po sa snow. I mean, yung sa mga hard snow. Ayan po. And thank you guys sa pag-support nyo po sa akin. And sana po nakabahagi po ako sa inyo ng mga ilang paalala po para po doon sa mga lugar po na katulad po ng dito po sa Canada na nakakaranas din po ng mga ganito pong weather. So ingat-ingat po tayo lahat. And salamat po sa pag-support nyo sa akin. And I hope na magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod kong video. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe po ako, V. Enriquez po. And i-like nyo rin po and hit the notification bell po para po ma-notify po kayo sa mga susunod ko pong mga videos. Once again, this is DJ V. Enriquez and of course my dog, Rocky, and saying we will see you next time. Thank you so much everyone sa mga support nyo and sa pag-watch ng aking video. Once again, this is DJ V. I'm signing off. Bye everyone. God bless you all.